Dito sa Davao City, nababalot din ng misteryo at kwentong kababalaghan ang Huna Subdivision. Isa na rito ang Champaka Street na hanggang sa ngayon ay napapalibutan ng malalaki at ilang taon nang nakatayo na mga punuang kahoy. Ayon sa mga usap-usapan, mayroong nagpapakita na babaeng nakaputi o white lady sa isa sa mga lumang bahay sa lugar na di umano nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Dagdag ng iilan, nagpapakita ang mga elemento sa lugar tuwing hating gabi. Yan ay magpakita dito sa kwarto. Sa mid quarter, dako-dako mangunang area. Na magkuhan na may naman to yung underground po dito sa sulod. Napo dahil magkuhan dito. Ngit-ngit magunang area. Kanang area dira wala pa man ako nang kuhan dira kanang mga building dira sa una. Kahit sa gitna ng daanan, mayroon din umanong nagpapakita at biglaang tumatakbo na nagdala ng takot sa mga residente, kabilang na sa mga tricycle driver noon. Sa ibang urban legend, napabalita ring mayroong isang pamilya na minasaker, ngunit napag-alaman na hindi ito totoo at lumipat lamang ng tirahan ng pamilya sa Luzon noong dekada 90. Sa ibang impormasyon, dumping area rin umano ng mga salvage victim noon ang lugar. Dahil sa mga nakakatakot na mga usap-usapan sa Huna Subdivision, ayon sa iilang residente, paborito ring puntahan noon ng mga gustong mag-ghost hunting ang lugar. Pag mag-ghost hunting dito, kami man po mo sulod dito sa sulod. Pagruwa ko yawan, bukod ka na labi ikaw ra isa. Normal lang ko. Kung nila, kung madlok daw ka, madlokon mo kang samot. Ngunit kung ikukumpara noon, mas maaliwalas na ang lugar at marami na ring establishmento. Halos wala na rin ang mga bakas na dati itong kinakatakutan noon. Abiso ng simbahan, patatagin ang paniniwala upang di matakot at bastang magambala ng mga espiritu o elemento. At kung maaari, ipagdasal na makamtan ng mga kaluluwa ang panghabang buhay na kapayapaan. Mula rito sa Davao City, Claudette Loreto para sa Bayan.